Kasama Pero yan, oo, mga totoo. kapatid, sabi nga, no pain, no gain. Di ba? Hindi ho tayo... No pain, no gain? Ay, dito Totoo sa yun. bansa natin, puro pain? Totoo yun. Ikaw talaga, lunes na lunes, Sorry, Chacha. sorry naman. Di ba Oo. parang di ka namang... Hindi pa sanay. Hindi, parang This ka is- namang... Parang hindi ka sanay. Parang Puro ang na lang sama-sama pain, lagi na puro lobo sa pain. gobyerno, ah. Hindi naman masyado. Ah? Nakalimutan ko sila ng slight nung weekend. Pero Bakit? pinapaalala mo na naman kasi. Ano? Sabi mo kasi no pain, no gain. Eh sa bansang ito, parang puro pain. No pain, no gain. No guts, no glory. Oh. No ID, no entry. Yan! No honey, no money. No money, no honey. Hoy, Oo. kailangan magtiis. Totoo naman. Dahil una, talagang wala rin naman Sige. tayong choice kundi magtiis. May choice pa tayo. Oo. Ikaw talaga. Oy, Oy, kanina nga tinatanong na ni Seth sa akin eh. Ano? Uy, pag nagsimula yung EDSA rehabilitation, paano yun? Saan tayo dadaan? Yun Wala ang naman tayong sinasabi niya. problema. Oh, ang problema mo lang pag-uwi. Yun lang ang medyo. Kasi pero kung pa-northbound ka naman, siguro sa kalahati ng taong ito, maayos-ayos pa. Eh, pag papunta mo ng opisina, kung umaalis ka ng bahay ng 2 a.m., wala kang masyadong problema. Di ba, Aaron? Wala pa Tama, masyadong, di ba? alam mo, so wala pa masyadong sasakyan sa kalsada ng alas 2 ng umaga. Eh, ako, umaalis ako ng madaling araw. Oo. So, So, hindi wala. ko pinoproblema masyado yan. Sa alas 4 kasi wala naman marami na. Ikaw lang naman maraming lakad eh. Kahit na weekend, may lakad ka pa rin. Hindi totoo yan. Nasa bahay lang ako at nagpapahinga. I beg to disagree. It's always money, Oo, money, eh, money, money. Ikaw lang maraming lakad, kaya ka mamumblema. Eh, hindi naman ako taong gobyerno. Kailangan ko magtrabaho. Anyway, sige, pero sa lahat po ng mga dumadaan sa EDSA, abangan po natin yan, ha? Ulitin lang po natin, wala ho naman tayong magagawa dyan. Opo, at tayo po naman din, kinakailangan magsakripisyo para maayos yan. Ang atin po lamang, sana po sulit ang pera ng bayan dyan. Sana po, standard ang ating gagamitin ng mga pamamaraan diyan. Sana po, hindi yan tulay na babagsak, ha? Yan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Pinaalala mo na naman. Hinahanap nila daw yung flagman nung tulay. Anong flagman? May ganun sila, pananagutin nila. May Wala. ganun, hindi mo nakita. Yung pinakauling balita. Anong flagman? Yung flagman daw ang tawag doon. Magpa-flagman ka pag Yun ang ma-flagman sabi. ka dyan, kung yung tulay na yan, tulay ng World War II era. Ay, may ganun sa balita. Yun ang sabi. Flagman eh. Hinahanap na sa ngayon ang flagman ng tulay at aming pananagutin. Flagman. May ganyan siya. Bakit daw pinadaan ng flagman yung truck? Ganong uri ng tulay, kinakailangan mo pa ng flagman. May ganyan sa mga balita. Sa amin sa lalawigan, yung mga flagman na ganyan, doon lang sa mga tulay, nakitang-kita mo naman na inaanay na at bulok na yung mga bakal. Oh, hindi ko Kayo alam. may flagman. Pero dito sa sitwasyon na ito, mga kapatid, opo, bagong-bago yung tulay, ika nga di ba? At saka kaka-retrofit lang. At 1.2 billion nga ang halaga niyan. Oo. Opo, hayaan natin. Mamaya po baka hopefully magkaroon tayo dito ng panayam follow-up dyan dahil yung isa po na ating nakausap over the weekend, humihingi lang po ng palugit kasi nga kinakailangan daw po kompletong informasyon. Ngayon, so far po naman ang informasyon, mga kapatid, yung halaga mismo ng galing sa DPWH, 1.2 billion. 1.22 billion. Okay, at ito po ay 10 years in the making. Practically yes, po hindi isang 10 years dekada. yan. More than. Hindi 10 years. Kasi nagawa na naman yan Pero nung ito'y binuksan, nagkaroon ng retrofitting, inaayos-ayos. So ang aga-aga nga inaayos. But kapag kinuwenta mong halaga nito, ito po ay 1.2 billion. Okay, so sa ngayon, ang sabi ho ng Palace press officer, si Attorney Claire, si Attorney Beauty, ang sabi niya, heads will roll. Ay, Yan daw ang totoo. sinasabi ni Presidente. So, Sisiguruhin daw may mananagot. okay, Yun ang so sinasabi. hintayin natin nga kung totoong merong heads will roll. Kasi mahirap magsabi ng heads will roll kung eventually sasabihin na talagang overloaded yung truck Talagang kahit na ano pang uri ng tulay, babaksak dyan. Pag ganun, walang roll. Di ba? Tsaka heads will roll. Oh, Narinig ko na rin yan noon Walang roll. Oo. May mga heads. Pero walang nag-roll. Oo. Tsaka Doon lang, hindi naman yan yung unang beses parang na doon lang sinabi yung... kay, di ba? Kay Alice Guo. Ayan na nga!
Yan na nga yung sinasabi ko. Sinabi niya yan, heads will roll daw. Dahil nakalabas si Alice Go na, may nag-roll na ba na heads? Merong isa, nag-resign isa. yung Oo. taga-immigration. O sige. Isa lang. So head will roll. Oo. Hindi naman nag-roll yun eh. Kasi nag-resign. Nag-resign siya. So, pwede bang huwag ka masyadong adelantada? Huwag ako masyado nagmamadali. Hintayin lang muna natin yung magiging resulta. Ng Pwede investigasyon. tayo magtanong lang o ano pa, meron bang binuo dito na investigating body, etc. Basically naman kasi, ang pinag-uusapan lang dito, number one, is the design. Tama? Tama ba yung design? Check. Kasi bago yan maaprubahan, ang dami niyang mga structural Dadaanan, engineers. oo. Design. Second is the kind of construction materials. Right? O, yun po yung basically eh. Sakto ba? May design kasi kahit na kasi kagano pa kaganda at gagaling ang design, kung kapag in-implement, yung ginamit na mga materials po ay wala sa sukat o hindi po actually sumunod mismo doon po sa mga sinasabing standard ng gagamitin mga materyales, in danger yung proyekto. Alright? And then yung pangatlo mga kapatid, yun nga po, yung pong overweight na dumaan na isa pong, I think, 18-wheeler truck ito. Okay, sige. So pwede ba? Pwede ba magantay daw tayo? Relax ka lang muna. Oo, mag-relax lang daw tayo. Sige. Sabi ng mga kapatid natin, asa pa kayo na may mananagot dyan. Hindi na sila umaasa. Ayan, ayan. Kayo talaga. Ang tawag sa mga ganyan, mga cynical. Yung wala nang makita. Masisisi mo ba sila kung medyo cynical na sila? Mga ganyan, alam mo, Aaron, kapag ganyang cynical ka, dapat magbakasyon ka na. Parang gusto mo ako magbakasyon. Alam mo? Oo. Hindi kasi alam mo yun, yung wala ka nang sige. makitang tama, wala ka nang makitang sakto, lahat na walang mangyayari. Ngayon, no. I want you to tell me, meron ka ba nakitang maganda? Bigyan mo ko ng magandang balita ngayon. Ngayon, ang magandang balita ngayon ay malapit na ang birthday ng Ate Telma ko. Malapit na ang birthday ni Terry Bong, yung kapatid kong isa. Malapit na rin ang birthday ni Nolet Bartolome, yung friendship ko. Malapit na rin ang birthday ni Ma'am Tina Monson Palma, ni Tonton Gutierrez, ni Unte Ruby, at birthday ngayon ni Bay Princess. Yan ang Orca, magandang balita. Davao. Bukod sa birthdays nila, Okay. wala na bang iba pang magandang balita na may kinalaman sa gobyerno? Meron. Oo. Yung daw pong imported na bigas. Bababa na, hindi patuloy na na maaaring bababa. ibenta ng higit sa 50, 49. Ano? 49 pesos. 49 pesos. Sige. Hindi na ibaba ng 20, tapos 14. Tapos di pa maganda yung kalidad, 49 pesos. Oo. Yun na yun? Oo. Todo na yun? Hindi, meron pa. Ano pa? Madami pa magandang balita. Magandang balita ngayon ay... Dali, bigyan mo ako ng mga isang araw, ha? Kita mo, nahirapan din siya. Nahirapan ka rin, di ba?